2021. Prologue. Ang mensahe. 3 buwan matapos ang pagkawala ng mga vlogger, dumating sa inbox ng isang sikat na paranormal group ang isang kakaibang email. Walang sender, walang subject, pero may attachment. Isang video file. Sa thumbnail pa lang kilala na nila ang lumang bahay sa Mabini Street. Walang pumupunta dyan ngayon, sabi ni Marco, ang pinuno ng grupo. Sinelyuhan na ng mga pulis yan. Pero tingnan mo to, sabi ni Janine habang piniplay ang video. Sa footage, isang kamay ang nakatapat sa camera, nanginginig. Tapos may boses. Kung papasok kayo, huwag niyong bubuksan ang aparador. Nandiyan siya. Pagkatapos nun, static. Tapos isang imahe ng mukha. Walang mata, walang bibig. Scene 1. Pagbabalik sa bahay. Alas 11 ng gabi. Sila Marco, Janine at si Eli, ang psychic ng grupo, ay pumasok sa compound. Tahimik, walang hangin. Pero nang binuksan nila ang pinto, parang kusa itong bumukas bago pa nila mahawakan. Parang alam na ng bahay na nandito tayo, sabi ni Eli. Mahina ang boses. Tumingin si Janine sa paligid. Ang mga gamit, puno ng alikabok. Pero may mga bakas ng paa sa sahig. Bagong-bago. May pumasok dito kamakailan. Sumunod sila sa mga yapak, papunta sa silid kung saan naroon ang lumang aparador. At kahit walang hangin, bahagyang gumalaw ang pinto nito. Scene 2. Ang lihim na silid. Marco, wag, sabi ni Janine habang hawak ang braso niya. Pero dahan-dahan niyang binuksan ang aparador. At gaya ng dati, naroon pa rin ang hagdang pababa. Hindi nila alam, bawat hakbang pababa ay parang naglalayo na sila sa mundong alam nila. Pagdating nila sa ilalim, pareho pa rin. Mga kandila, ang upuang kahoy. Pero ngayon, may mga litrato sa dingding, mga mukha ng tao. At sa pinakahuli, may 3 bagong larawan. Si Carlo, si Liza, at ang narrator. Eli, sabi ni Marco, anong nararamdaman mo? Mahina si Eli, nanginginig. Hindi lang sila patay, kinulong sila rito. Ginawang anino ng bahay at biglang namatay ang mga flashlight. Pagbukas ulit, 3 na lang silang nakatayo. Nawala si Janine. Scene 3. Ang tinig sa itaas. Janine, sigaw ni Marco. Sumunod sila sa hagdang paakyat, papunta sa sala. Pero pag-akyat nila, iba na ang itsura ng bahay. Hindi na ito sira, bago na ulit. May kandila sa mesa, may pagkain, at may mga taong nakaupo. Isa doon, si Janine, pero hindi siya kumikilos. Nakangiti lang. Katabi niya sina Carlo at Liza. Parehong walang mata, walang bibig. Pero nakangiti pa rin. Halina kayo, sabi ng boses ng babae mula sa dilim. Hindi niyo ba gustong maging parte ng pamilya? Mula sa likod lumitaw ang babaeng nakaputi. Pero ngayong gabi may mukha na siya. At iyon ay pinagtagpi-tagping balat. Parang hinabi mula sa iba't ibang tao. Scene 4. Ang pagsasanib. Tumakbo si Marco palabas. Pero bawat pinto na binubuksan niya, bumabalik siya sa parehong silid. Paulit-ulit hanggang sa lumapit si Eli. Duguan na ang ilong. Hindi tayo makakaalis hanggat hindi niya nakakakuha ng kapalit. Kapalit? Isa sa atin ang kailangang maiwan. Napasigaw si Marco nang makita niyang unti-unting nagbabago si Janine. Ang mukha niya nagiging kapareho ng babaeng nakaputi at sa bawat sandali parang nilulo ng bahay ang paligid nila. Nang tuluyang madilim ang lahat, tanging boses na lang ng babae ang narinig nila. Salamat, isa na lang ang kailangan ko. Epilogo. Ang live stream. Ilang araw ang lumipas, biglang nag-live sa social media page ng grupo si Marco. Mahabang katahimikan lang muna. Tapos ngumiti siya sa camera. Babalik kami sa Mabini Street, sabi niya. Ngayon, gusto naming makasama kayong lahat. Sa likod niya, mapapansin mo sa salamin, nakatayo ang babaeng nakaputi. Hawak ang kamay ni Janine. Parehong nakangiti.